Hi there mga beloved kong soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman tayo para pagsamahan ng soulful and meaningful tarot reading dito labang sa inyo lagi naabangan, sinusubaybay na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood, nag-aabang, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na OFWs or overseas Filipino workers. Kamusta kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong pag-comment, pagbibigay nakakataba sa puso na komento, pag-share ng ating videos, at sa ating mga returning viewers, maraming salamat po. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos. Okay? Ang ating pong reading yan is a general reading. Pag sinabi po natin general reading is that hindi po lahat makaka-resonate sa ating reading. Ibig sabihin, kunin nyo lang po yung energy na makaka-resonate kayo. And kapag general reading po ay kahit kailan nyo po ito mapanood, maybe next day, next week, next month, or next year. Kapag lumabas po sa YouTube wall nyo, ibig sabihin para po sa inyo ang mensahe ng reading na ito. Okay? Ang ating pong general reading ngayon ay general reading para sa ating mga nasa sign ng Capricorn. Capricorn, this is for you. Ulitin ko. General reading for Capricorn. Sige. Last one, shuffle. And let's start. Capricorn, ang yung general reading. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 baraha for our general reading for Capricorn. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. So, nagpapakita. Hindi ko kinukuha yung nagpapakita. Kailangan nakakaob talaga and kailangan yung talagang tumatalo na card. Okay? Kapag bago ko po sa aking channel is that I am choosing 10 cards po, tuloy-tuloy, dire-diretso na po yung 10 baraha sapagkat kung mag-shuffle tayo medyo nakaka-distract. Kailangan dire-diretso na kunin na natin yung 10 baraha para makafocus tayo sa pag-reading ng ating mga cards. Like that one, meron na isang nahulog. Pag ganito, binabalik ko siya. Okay? Next, meron na tayong isa. Last 9 cards. Dalawa, 3, 4, 6 cards more. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 6 cards please. 5, 6, 7. Last 3 cards more, Capricorn. Para sa in general reading. 3 cards more, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. 2 na lang, Ancestors. Last 2 cards please. 9, 2, 4, 2, 4, 6. Ayun, 9 nga, isa na lang. Last one. Isa na lang po para sa in general reading. Ayun, meron ng isa. Okay? Kompleto na. And let's put here on the side. And ilatag na natin ang yung 10 baraha. Bilangin ulit natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Again, maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo, ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. And ayun, simulat sa pulan dyan po kayo sinamahan nyo. Okay? Capricorn, for your general reading, let's begin with your opening card. The first card is, ganito din yung opening card kanina ng reading ko sa, 2 of sword. What does it mean? Itong 2 of sword, it seems that Capricorn parang nasa sitwasyon daw kayo ngayon, or the energy that I can feel is that kailangan maraming mga bagay na kailangan mong gumawa ng big decisions. Like 2 of swords nakapiring kayo. It's like kailangan mo talagang timbangin or kailangan mo pag-isipan ng maayos sa mga susunod mong hakbang tungkol sa mga big decisions na gagawin mo na ito. Maaari may kinalaman sa career, sa love life. But I can see here, this is more on career or parang sa may financial or kailangan basta nag-involve ng big decision mo na kailangan mo nang gumawa. No? It's like yes or no, parang ganun. Kailangan nang malaman kung ano talaga yung decision mo na gagawin para masettle ang lahat. But this involves, pag lumalabas ang 2 of swords, this involves a decision making or kailangan pag-isipan ng mabuti. Ace of Pentacles. May kinalaman daw sa pera. Okay, Ace of Pentacles, ayan, magkasunod sila. What does it mean? Yung decision making na ginagawa mo ngayon is that parang ito yung tawag dito, parang ito yung nagbo-bombard sa isip mo, parang gumugulo sa isipan mo ngayon na kailangan mong pag-desisyon na may kinalaman sa pera. Maybe there are some of you na sa ngayon ay may sinesettle or parang may gustong bilhin, may gustong ibenta, basta may kinalaman sa pera, may naantay na pera, or baka since Ace of Pentacles is, titingnan mo siya, napakalaking amount ng pera. Sabihin, itong pinag-desisyonan nyo or gagawa nyo ng desisyon ay may kinalaman sa isang bagay na may involved na malaking amount of money.
with this Ace of Pentacles, okay? Kaya kailangan pag-isipan na mabuti kasi malaking amount of money ang involved at hindi basta-basta kailangan go lang. Kailangan, kasi mahirap na kung mag-failed. Pangatlo, the Tower card. Okay, Tower means collapse or ending of something. Kailangan daw, Capricorn, is may tapusin ka na sa iyong what is not literally na tapusin na ang gusto kong sabihin dito kasi Ace of Pentacles siya, sigurong yung pagde-decide mo na may parang impulsive ba, parang kasi kayo Capricorn more on pagdating sa decision making, parang hindi basta parang napakabilis nyo lang gumawa ng decision or action na parang hindi na pag-isipan na mabuti. That's why this Tower card is reminding you to close that or parang tapusin yung bagay na yan na pagiging patumpik-tumpik. Okay, kasi that's not useful or parang hindi siya nakakatulong sa'yo. Kasi sa panahon ngayon, lalong-lalo na mahirap kitain ng pera, di ba? Kailangan bawat hakbang na gagawin ay maingat, carefully na pinag-iisipan, testing the waters first, taking the both sides of the coin. Kailangan pag-isipan mabuti. And with this Tower card, kailangan mong tapusin yan and baguhin yung mindset mo in terms of decision making. Fourth card, Page of Cups. Okay. Capricorn, since 'di ba nag-exit na si Pluto sa inyong bahay noong November 19, 'di ba? So the world, you're expected to have transformation in all aspects, health, career, love life, and money. That's why this Page of Cups ay pinapakita na you are bound for good harvest. Kasi kung titingnan mo, there is a cup. This is success, achievement, and may laman siya na fish. So it means bountiful harvest. Ibig sabihin, there are a lot of opportunities coming for you in the next month ahead, in the next year ahead. Ibig sabihin, magkakaroon ng parang redirection, parang panibagong track. Kung baga yung daan na dadaanan mo, hindi tulad ng dati ng mga nakaraang panahon na puro suffering, puro problema yun ang pagdaanan mo. It's because nga, you're expected to have, kumbaga, mas maganda ng buhay ngayon with this Page of Cups. And kailangan mo lang balansehin ang lahat with yung panglima mo. Speaking of balance, tingnan mo yung card mo, panglima is Two of Pentacles. You need balance. Balance talaga ang napaka-importanting word or the term of the day, balance. Okay, why balance? Balance na talaga yung money, yung Pentacles. You need to have time to monitor, especially your finances. Kaya hindi na talaga kailangan ngayon yung bara-bara or talagang mabilisang desisyon. Kailangan talagang maingat yung pagpasok at paglabas ng pera kasi mahirap na kung puro palabas at walang pumapasok at pinaghihirapan mo yan, Capricorn. And syempre hindi sa lahat ng oras may mapagkukunan, and the worst is kapag ikaw yung nangailangan, baka mamaya wala ka ring malapitan. That's why you need to keep it yourself. Kailangan talagang maging maingat ka, matalino kapag may kinalaman sa pera mo. Sixth is King of Wands. Diba? Tingnan mo. Nakatapat siya dun sa unang barahan na Two of Swords. What does it mean? Itong King of Wands is the card is facing left. Except there's a thing na kailangan pang ayusin or i-fix. But since Wands is all about emotion, mostly daw kasi Capricorn ay gumagawa kayo ng decision base sa emotion. Okay? So ibig sabihin, kaya minsan na-overwhelm kayo, kaya sometimes yung mga decisions niyo ay parang hindi umaayon o parang hindi nagsasucceed according to your plan kasi ginawa mo yan o nag-decide ka sa bagay na yan according to emotion. Maaring na-overjoy ka or malungkot ka, galit ka nung ginawa mo yung decision na yan. That's why hindi siya parang so far nagsasucceed. Kaya kailangan daw dito, you need to assess your emotions. Kung kailangan mo gumawa ng mga decisions not on a logical way, kailangan sa tamang pag-iisip kumbaga nasa balancing emotion kasi mostly daw gumagawa kayo ng desisyon kapag kung kailan galit, malungkot, masaya, and that's not working on your way. Kailangan talagang magkaroon ng balance muna in terms of emotions, and kapag okay na ang lahat, clear na yung isip mo, yung emotion mo ay balance nila sa kakagawa ng desisyon. Okay? Next is magkatapat naman sila. Tingnan mo. Nine of Pentacles. Pera. Magkatapat sila ng Ace of Pentacles. Tingnan mo, magkakatapat sila. Yung Ace of Pentacles is big amount of money. So, ibig sabihin, di ba sinabi ko dun sa Ace of Pentacles, may big decision kang gagawin na may kinalaman sa pera. And yung pangpito mong baraha is Seven of Pentacles is like still money making.
So, if you want blessings to come on your way, na parang kung gusto mo ng magandang flow ng finances or ng pera, you need talagang ayusin ang emotion mo. Kasi ito yung nakikita nating blockage dito, Capricorn. Ito yung nakikitang blockage natin dito. That's why maybe the blessing ay andyan. It's not going on your way. It's because may mga blockages sa buhay mo. Ito yung emotional imbalance na nangyayari na siguro lagi kang galit, lagi kang iritado, or whatever na parang konting bagay lang, you are worrying a lot, masyado kang nag-stress sa buhay mo. Kaya yan yung nagkakos kung bakit hindi nakakapasok itong Pentacles. Okay, itong 9 of Pentacles na dapat ay para sa iyo. 8th card is the 5 of Wands. Okay, 5 of Wands is teamwork or collaboration. So at this moment, magsasucceed ka din daw, but kasi Capricorn, you are a loner. Mostly kalala ko mga Capricorn, sila yung lagi nagmumukmok sa loob ng bahay, or sila yung parang hindi pa lalabas ng bahay, limited, kukunti lang yung friends. But at this moment, kasi bago na tong chapter ng buhay mo, sa 5 of Wands, kailangan mo na daw lumabas sa yung bahay, and you need at least somehow to build a network of people. Ayan, kailangan magsasucceed ka kapag may kailangan ng tulong ng ibang tao. Especially if you have friends, if you have family members na mapagkakatiwalaan mo, this is the time that you need them. Ito yung kailangan ng tulong mo, nila, para sa iyo. It's because maaring itong decision mo, kasi kapag ikaw lang mag-decision, why need hindi mo humingi ng suggestion ng mga ibang tao. Ito yung lumalabas dito sa 5 of Wands. Kailangan mo din daw ng suggestion, comment, ano bang masasabi, kung mag-advise nila para dito sa gagawin mong decision. Lalo na may kinalaman yan sa pera. Okay, what is the best thing to do? Yun, humingi ka ng tulong. 9th card is 4 of Swords. So what does it mean? Capricorn, you just kailangan mo din daw ng time for rest, kasi it seems that you're overwhelmed with a lot of obligations. Parang ang dami mo daw lately, ang daming parang medyo na drain yung energy mo with these obligations na sinesettle mo, yung mga decision making sa ginagawa mo. Although hindi physically napagod ka, but kapag ang utak natin ang tumatakbo, parang pagod na pagod, lahat buong katawan natin ay mapapagod. Okay, that's why with this 4 of Swords, the universe reminding you to take a break. Okay, kailangan mong magpahinga, or kailangan mong matutunan na mag-recharge ng energy mo, kasi mahirap na kapag mag-suffer ang health mo with this thing, kasi katawan ang puhunan natin, and kailangan magkaroon din tayo ng time para magpahinga, or it's like take a short break. 10th and last card, Knight of Wands, still talaga nakatapat talaga sa left. Emotions, talagang may nilalabanan ka talaga. You need to fight. What ibig sabihin, talagang kailangan mong ayusin yung itong emotional imbalance na nangyayari sa iyo, nakatapat siya din sa left. Okay, sana kung tapat siya sa right, but still you are in a battle. May nakasakay ka sa kabayo, ibig sabihin lumalaban ka. What does it mean? Linalabanan mo yung emotions mo. Kailangan mo talaga matutunan ayusin ito, kasi sometimes there are days na masaya ka, bukas malungkot ka na naman. Ngayon okay, parang it's like very inconsistent yung emotions mo. Yung emotions is very important sa ating pagkatao, because it directs, or parang ito din yung isang factor para makagawa tayo ng magandang desisyon. And kapag hindi maganda yung emotion natin, kapag hindi balance yung emotion natin, kapag hindi natin to inayos with this Knight of Wands card, Capricorn, of course, your decisions will fail or will falter. And that will result to more frustration. Siyempre, kapag hindi mag-succeed itong decision mo, mas lalo kang maapektuhan, malulungkot ka. It's because it didn't go on your way. But overall, the message of this reading is kailangan mo talagang matutunan, kasi na balansehin ang iyong emosyon para sa successful or maayos na mga desisyon na yung gagawin, not only today but in the future endeavors of your life. Okay? That's it, and it is very clear, napakalinaw ng message ng mga baraha, Capricorn, and I am praying na marami na sa sign ng Capricorn makapanood dito ngayon. And kapag ulitin ko, kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe our channel, and
Mag-comment po kayo kapag naka-resonate, like and share po ating video sa mga kilala nyo. Kaibigan nyo rin po na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa nakaka-subscribe at nakakapanood ng video sa ating channel. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagsasama. Mag-ingat kayo lagi and God bless us all.